natin. Mabuti pa itong si Manny Pacquiao, mga kababayan, may matinding mensahe para sa Pangulo. Naku po, mabuti na lang mga kababayan, may tao pa rin na nakaka-appreciate sa ginagawa ng ating Pangulo. Yung iba kasi, mga kababayan, na mga DDS na kakilala ko, wala daw ginagawa ang gobyernong ito. Wala daw silang nakikita, wala daw pakinabang at wala daw silbi. Pero makikita mo sila halos mga kababayan kapag merong ayuda number 1 sa pila. Diba? Tapos wala daw ginagawa ang gobyernong ito. Aray ko. Tapos halos makikita mo mga kababayan, lalong-lalo na pag may mga nakalimutan ko yung tawag, 'di ba, yung mga benting bigas. Yung pupunta sila doon sa mga area. Actually, pag wala na dito, pupunta sa ibang lugar, pupunta doon. Doon mamimili. Mga kababayan, programa ng Pangulo yan eh. Tapos sasabihin nyo, walang silbi. Oh. Ito po, mga ka-GP Natics. Kasi na-appreciate ko talaga itong si Manny Pacquiao. Ang ganda ng kanyang pahayag dito po sa ating Pangulo. Alam niyo naman, noon pa ako nagsisigaw ng korupsyon talagang ako niyan, yan ang cancer ng bansa natin So, maganda yung accomplishment ng ating Pangulo, hindi lamang sa korupsyon, kundi pati pag yung tugunan yung mga ibang problema like economic growth and development, lahat ng mga jobs na pag-provide ng jobs sa ating mga Pilipino. Lahat, binanggit niya kanina, so napakaganda for the President na mga accomplishment na masipag na Pangulo. Masipag. Kita nyo, kahit anong issue, maraming mga distraction sa kanyang daan, pero hindi siya nagpapatinag. Hindi niya, kumbaga, gusto ko yung ginagawa niya kasi may kasabihan niya doon sa quote ni Winston Churchill, you will never reach destination if you start with true stone at the end of that bark. So, what is doing? Uy, dapat pinarinig mo yan kay Robin. Ang bilis na magsalita ng English ni Manny Pacquiao, no? What the President is doing is, hindi niya pinapansin yung mga dogs na nagbabark. Mga dogs. Utos na siya doon sa goal niya na para makarating siya doon sa kanyang parurun at ma-accomplish na yung gusto niyang ma-accomplish. Sir, speaking of corruption, are you satisfied with the investigation with regards sa flood control projects na sa House of Representatives? Yes, kasi ongoing naman yung investigation. Hindi huwag tayo magbigay ng conclusion kaagad dahil marami yung mga napakulong na at saka ongoing naman yung investigation kasi siyempre sa demokrasya naman tayo sa bansa natin, dadaan sa paglilitis. May depensa, may prosecution. So, may mga ganun din. So, kailangan idadaan sa proseso din. Pero, at least, may napakulong na at may nakasuhan at ongoing yung investigasyon na pagsumpo ng korupsyon. No, pero sabi nila, Sir Manny, wala daw nakasuhan na tawag dito, nakakampi ng gobyerno. Di ba si Manny Bonoan kakampi ng gobyerno yon? Di ba si Bong Revilla, mga kababayan, na kakampi ng gobyerno? O ngayon, eto nga, si dating Speaker Martin Romualdez, ikinasuhan na rin nila. O, ano sinasabi ng mga ito na nila Mike Defensor, nila Marcoleta, na kinakalaban lang talaga or pinapakulong yung mga kalaban ng gobyerno? Di ba? Lahat naman pantay-pantay Kabilang side, magkabilaan, merong mga pinapakulong, merong mga nakakasuhan. Dahil sabi nga ng Pangulo natin, mga kababayan, hindi po siya Pangulo ng kanyang pamilya, hindi siya Pangulo ng kanyang mga kaibigan. So, technically, kapag yan po ay inisip natin, alam nyo na kaagad na walang sinisino ang ating Pangulo. Mabuti pa nga itong si Manny Pacquiao 'Di ba? Na-appreciate niya po ang ginagawa ng Pangulo. Sabi niya sa isang interview, ito, kasunod nito mga kababayan, ay ang Pangulo lang na si Pangulong Bongbong Marcos ang kaisa-isa na nag-imbestiga
may pinakulong, may mga nakasuhan hinggil po sa corruption, lalong-lalo na sa flood control. Hindi nagawa yan ng mga nakaraang administrasyon. 'Di ba? Lalong-lalo na ang Duterte. Ang Duterte, mga kababayan, naangal ng angal, lalong-lalo na itong si Greco Bellica na mga kababayan may nagawa daw, pero walang naman napakulong. Nung tinatanong, sino yung natanggal? Sino yung napakulong? Sino yung mga nakasuhan? Marami. Pero tinatanong mo, ano, nasaan ang pangalan ng mga napakulong? Nasaan yung pangalan ng mga nakasuhan? Wala. Tapos, umaangal sila na tarantado daw. Yun ang salita eh. Siraulo daw. Bangag daw si Pangulo dahil tinanggal yung PACC. Teka lang. Kasi pag upo ng Pangulo, tinanggal yung PACC, redundant kasi yun. Walang silbi. Pero inyo, nagkaroon po sila ng investigasyon. Tinatanong sila, ano bang trabaho ng PACC? Imbestigahan ang korupsyon. Kasi anti-corruption yun eh, di ba? Kaya lang mga kababayan, isipin mo, anti-corruption, pero ang kanilang jurisdiction ay appointed official lang daw. Eh, nasan yung mga elected official? Di ba? Kung doon ka lang nakatutok sa appointed official, mga kababayan, wala ka ma-accomplish. Di ba? Ngayon, sabi niya, pero meron din naman kami na inimbestigahan ng mga elected. Kaya lang hindi namin pwedeng kasuhan. Eh dapat, kung hindi nyo pwedeng kasuhan, kung kayo ay nag-imbestiga, submit your document to the proper authority at sila na po ang mag-imbestiga. 'Di ba? Eh, meron ba tayong naalaman? Meron ba silang naipakulong? Meron bang mga nakasuhan? Wala. Anong sabi ni Digong sa pag-amin niya? 'Di ba? Yan. Sa DPWH, grabe ang korupsyon diyan. Sabi niya ganoon, 'di ba? Napakagrabe ang lala ng korupsyon. Pero inaamin ko sa inyo, hindi ko kayang sugpuin. Kahit 20 years ako, napaupuin ninyo. Hindi ko yan mapipigilan. Hindi ko yan kaya napahintuin. Sabi niya ganoon, 'di ba? Kaya humanap na lang kayo ng bagong Marcos. Oh. Ganon katarantado itong mga to. Ganon nila, mga kababayan. Kumbaga, pinagkatiwalaan mo sila, pero sila ayaw kumilos. Dahil alam nila yung mga masasagasaan eh. Kakampi rin nila eh. Yung mga masasagasaan, maaring makulong, makasuhan, puro kakampi nila, puro kaalyado nila. Anong sabi nitong ni Duterte, mga kababayan? Kaya niya po tinatanggap, kaya niya ine-entertain yung mga Chinese businessman or businessmen, mga kababayan, at yung iba pang mga politiko dahil pera. Sabi niya ganun. Boto po ang mahalaga sa akin, ma'am. Wala akong pakialam kung sila ay ibang lahi. Basta pumasok sila dito, pera ang kailangan ko. Boto yan sa akin eh. Oh, 'di ba? Boto daw sa kanya, 'yun ang mahalaga. Kaya pala, mga kababayan, nung pumasok dito, yung Pogo, 'di ba? Puro Chinese ang nag-operate. Oh, yung mga drug lords, puro Chinese din. Ano nangyari, mga kababayan? Kinukwartahan. Kaya 'yun yung pinipilit na ibalita, pinipilit na ilabas ni Trillanes sa pamamagitan po ng paglabas ng kanilang mga bank records, lalong-lalo na kay Sara, yung AMLA at yung BIR records. Kasi yung tatlo na yan, magko-corroborate yan eh. Magko-collab yan, mga kababayan, kung mayroon talagang ill-gotten wealth. Etong sila Sara Duterte at yung kanyang asawa, lalong-lalo na yan. 'Di ba? Puro lugi yung kanilang negosyo, puro nagsara, wala pong kita. Wala silang mga revenue, pero tumataas yung kanilang mga pera. Umaabot ang transaction ng 6.67 billion. Isipin nyo yun? O, pero yung tao na nagtatrabaho, kahit anong paninira nila, di ba? Hindi nila na-appreciate. Yung mga DDS na nagpapakasasa, mga kababayan, lalong-lalo na pag may ayuda, nung nakaraan lang eh, may nakasalubong kami ni Mrs. Nakakilala namin, uy, may ayuda tayo ah.
Tapos iniisip, nagkatinginan kami ni Mrs., di ba DDS ka? Oo. Di ba DDS ka? Oo. Nakailang ayuda ka na. Di ba? Nangunguna sa ayuda. Oh, pero wala silang tiwala kay Pangulo. Pero wala daw nagawa ang Pangulo. Di ba? Naka-4-piece pa sila. Oh, mga kababayan, yun ang wala nagagawa. Di ba? Tapos, mga kababayan, lagi ang Pangulo nagbibigay kahit doon sa programa po nila, doon, di ba, nung tumaas ang gasolina, sila rin yung nakinabang. Magkano yung natanggap nila? 6,000, 5,000? Oh, tapos wala daw ginagawa ang Pangulo. Yung bahay nila, mga kababayan, di ba? Yung bahay nila. Kasi may babahay ang Pangulo. Pangulo pa rin. Tapos wala daw ginagawa. Oo. Yung iba kasi may bahay, 'di ba? Mga kababayan, kasi ang Pangulo natin, 'di ba, may mga pabahay, isa sila sa mga nakakuha. Ang suswerte nga eh. Ang suswerte, sa totoo lang, palakasan kasi eh. 'Di ba? Palakasan. Hindi sa palakasan sa gobyerno, palakasan yung mga nakaupo dun sa lugar namin dati. Kung sino yung tawag dito, yung nakaupo na leader, yung mga malalapit sa kanila, sila yung napapriority. Oh, pero wala daw ginawa ang Pangulo, mga kababayan. Wala daw silbi, 'di ba? Wala daw pakinabang. Sino kaya ang walang pakinabang sa lipunan? 'Di ba? Sila. Magpategi diyan siya magaling, sabi ni Francis Junior. Mas mahalaga sa kanila ang kickback kaysa tapusin ang kahirapan ng mga ordinaryong Pilipino, sabi ni Sel Ordanes. Aha. Takpan talaga ng mga kapwa masasama ang gawang masama. Ganyan ang mga kampo ni Satanas. Di ko mabati yung yung Chinese ba to? Japanese? Di ko ma-translate. Di ko ma-translate yung pangalan. Wait. Translate natin. Ay, si Grace pala yun. Bakit parang nagbago, Ma'am Grace? Hakumoto Grace. Parang nagbago yung ganun pa rin pala. Kung sino pa yung nakikinabang sa ayuda, sila pa yung maingay na manira sa Pangulo. Correct. Yari ngayon ang radio station na nagbalita tungkol sa umano'y property na house and lot sa USA. Kaya maghanda na ang iyong argumento dahil tuta kayo ng mga Duterte, bayad siguro itong radio station na to. Sabi ni Lahing Mandirigma. Tama po. Pag malapit ka sa kaldero, ikaw talaga yung makikinabang. Ganun. Oo. Totoo yan. 'Di ba? Pag malapit sa kaldero, sila lagi yung nabibigyan. Kasi tayo naman mga kababayan, hindi ko tinitingnan yung ganyan. Kaya lang, naabot natin, nakikita natin, kasi nga yung mga kapitbahay namin dati may mga deserving talaga na dapat makakuha, na talagang masasabi natin nagtatrabaho, 'di ba? Yung iba kasi, mga kababayan, kapitbahay namin dati mga adik, 'di ba? Sabi kasi nila naubos na daw ang adik ng panahon ni Digong, hindi. Kita nyo yung mga naka 4-piece adik. 'Di ba? Wala pang sahod, mga kababayan. Isusugal na nila 'yan. 'Di ba? O kaya naman ang gagawin nila, 'di ba, dapat para sa mga bata 'yon. Ang gagawin ng mga 'to, ipambabato, 'di ba? Tapos kapag mga kababayan na sila po ay kumbaga wala ng pera, di sasanla na naman yung sasanla yung mga ATM. Pag sahod, wala na naman. Yung anak nila nga. 'Di ba? Pero mayroon doon mga kapitbahay na well-deserving talaga na makatanggap ng mga ayuda dahil unang-una mga nagtatrabaho, masisipag, walang mga bisyo, marami nga lang yung anak. 'Di ba? Kung kumpara doon sa mga adik at mga sugarol, mga kababayan, doon na ako. Sa tao na kung i-assess mo, ito mas karapat dapat, pero ang nabibigyan
ng ayuda yung mga malapit sa kaldero. Kasi kapag may ayuda mga kababayan, magugulat ka na lang eh. Magugulat ka na lang kapag may ayuda, bigayan na. Napakatahimik nila. As in tahimik. Kapag listahan, ay wala. Wala ka malalaman. Ang malalaman mo lang na may ayuda na yung tanggapan na talaga. Oo, makikita mo sila, mayroon ng mga pera, di ba? Tapos nandyan na, naggagano, maamoy mo. Oh, tapos mga nagsusugal, aba, sabi namin may pera na naman tong mga to. Tapos pag anuin mo, pag nakimarites ka doon ka sa bintana, tiningnan mo, may ayuda na naman, dami na naman nila, kukumpulan na naman sila. Oh. Meron nga sinasangla yung ATM pang arkila ng videoke at inuman. Totoo, meron. Meron nga sinasanla din yung ATM pang bato lang eh. 'Di ba? Oh. Kuya, mas marunong pa si Senator Pacman kaysa kay Senator Binoy, puro ngawa ng ngawa. Oh, correct. Si Pacman, mga kababayan, eto si Pacman, hindi yan nakatapos. Pero guys, si Pacman nag-aaral. 'Di ba? Nag-aaral. Willing matuto. Si Senator Robin Padilla, maglilimang taon na sa Senado, simpleng parliamentary procedure hindi alam. Aray ko. Alam mo yun, nabigyan ka lang ng konting salita. Yung parang mga kababayan, na spoon feed ka lang ng konti, tapos biglang-bigla na akala mo napakagaling mo na. Si Manny Pacquiao talagang pinaghihirapan niya eh. Nakita nyo naman, di ba? Kung mag-English. At kaya niya nang makipag-usap, hindi nga lang perfect, di ba? Pero kaya niya ng mga kababayan, siguro kahit 1 oras mag-usap kayo ng English ni Pacquiao eh. Makakapagsalita siya eh, ng English. Di ba? Pero si Robin, Aray ko. wala. Yung akap, nagsweldo yung iba pero di naman nagtatrabaho. Correct. Marami mga kababayan. Kita mo, kahit yung kay Romualdez dati, galit na galit sila eh. Pero magugulat ka, nakatanggap na ng akap, nakatanggap na ng AIX, nakatanggap pa ng MAIP, at kung ano-ano pa. Diba, Kim Calderon? Kung may OFW ka pa sa isang pamilya, wala kang makukuha pa. Hindi. Dito sa amin, kahit OFW yung pamilya, meron pa ring ayuda. Basta nga malapit ka sa kaldero, wala na yan, hindi na i-report yan, walang assessment. 'Di ba? Hindi na tinatanong yan kung meron kang OFW na kamag-anak, wala yan. Basta pasado ka na. Oh. Ganun lang 'yun. Ma'am Fe Apolinario, shout out. Mas okay naman si Pacquiao kasi habang tumatagal lalong gumagaling. Di kagaya ni Robin, habang tumatagal lalong bumababa ang level ng IQ. Correct. Nakapila din po ang karamihan sa DDS sa ayuda ng gobyerno. Yun nga Sir Francis, di ba? Parang si BP Sara, di siya makakomment sa Pax Silica. yung Pax niya pa, Fox, di ba? Kahit dito sa lugar namin, pinipili lang nila ang bibigyan basta kakilala lang nila, palakasan system kasi tayo dapat kung ayuda, wag na dapat pipiliin nila lahat. Hindi, kung kulang man yung ayuda, kasi ganito yan. Nung ang tatay ko ay nabubuhay guys, nung siya po ay tawag dito, siya pa ay namumuno dun sa lugar namin dati. Talagang kapag halimbawa, ayuda ngayon, di ba? Ayuda ngayon. Dahil syempre limited spot lang din naman yan, alam natin. Pero kapag nabigyan ka na nung nakaraan, hindi ka na makakatanggap na yung mauulit, iba naman. 'Di ba? Mayroon talaga silang kumbaga general master list. 'Di ba? Meron talaga silang master list na ito, nakatanggap na nung nakaraan, meron niyang petsa, 'di ba? Yung ayuda nung nakaraan. Basta makikita mo doon. So lahat mga kababayan nabibigyan ng pagkakataon. Nung yung mga sumunod na, wala nang nangyayari. Sila lang. Sila nung nakaraan, sila yung ngayon, sila pa rin yung sa future. Ganun.
Oh. Nakikinabang din ang anti-Marcos sa AX. Basta pera. Wala silang pakialam. 'Di ba? Pera 'yan eh. Meron nga boss, nasa City Hall nagtatrabaho pero member pa ng 4-piece. Meron nga akong kakilala guys eh, may mansyon. May mansyon, 'di ba? May bahay siya dun sa squatter, may mansyon din siya. Nakakatanggap pa ng ayuda. 4-piece. 'Di ba? Dapat dun sa mga 4-piece talaga masasabi natin na mahirap, 'di ba? Yun. Biruin mo, nakakatanggap ng 4-piece, tapos yung kanilang kamag-anak nasa ibang bansa pa. Kaya nga sabi ko kanina kay Kim Calderon, hindi ako naniniwala dyan. Kapag malapit ka sa kaldero, walang pakialam yan. Wala na pong tawag dito, wala nang assessment. 'Di ba? Basta pasado ka na. Kumpare, kumare. Ganon. Walang assessment. Basta kakampi, lalong-lalo na kapag kakampi ka nila. Oh. Totoo yun, GP, asahan mo. Pag magsalita yan si Robin, alam mo ba ang isasagot? Yan okay lang sana kung tama yung sinasabi niya, kaso ligwak. Yun, 9:52 na pala guys. Diretso na rin tayo, no? Diretso na tayo sa ano natin? Sa Senado. Diretso na natin to. Hindi, natutuwa lang talaga ako kay Pacman kasi mga kababayan, ang laki ng improvement. At saka, isipin po natin kapag nakikita po natin talaga ang gobyerno may nagagawa, dapat naman po talaga purihin natin. Kapag ang gobyerno ay walang silbi, okay lang sitahin mo. 'Di ba? Maging magkaroon tayo ng constructive criticism, criticism, 'di ba? Para ang gobyerno natin ma-call out. Mga kababayan, normal naman 'yun eh. Normal naman 'yun, pero kung anak ng tinapa, lahat na lang mali sa'yo, wala kang nakikitang tama, may problema ka na sa isip, may tama ka na. 'Di ba? Ganun lang 'yun. Impeachment trial, alas 10 mga ka-GP Natics. 7 minutes na lang. Kaya dito na tayo magsama-sama, no? Kasi alas 10 po, hindi alas 2 ang impeachment ngayon. Kasi meron silang session mamaya, ang Senate ng alas 3. Basahin ko na lang yung mga ninyo. Yung ayuda dito sa amin, lahat nabibigyan, lalo na kung may kalamidad. Pero yung AKAP at 4-piece, may mga beneficiaries talaga na hindi angkop pero nakalista. Dapat talaga sinesurvey ang family background. wala nang survey, basta kakampi. Totoo po yan sa mga ayuda, kahit may kaya sa buhay, mayaman, kasali mga yan. 'Di ba? Ay, unfair. Kami nga dati, nung nagtatrabaho ako sa call center, guys, panahon ng pandemya, hindi ako nakakatanggap ng ayuda. Dun sa amin, walang mga pakialam mga tao dun. As in, wala. Sige, inayaan ko na lang din. Okay lang. Wala namang problema eh. Sumasahod naman ako dun, work from home. 'Di ba? Buti pa sila meron, kami nga kahit wala, kahit PWD ka. Galing, no? Ako, PWD. Pero wala, hindi ako tumatanggap nun. Kasi sabi ko, kaya ko naman magtrabaho. At saka hindi rin naman kami nasasabihan, guys, di ba? Pare-pareho lang naman sila ng amo nila, bitter, sabi ni Ma'am Lilian Robrera. Dapat punahin ang mali at purihin ang tama. Torek. Mga DDS na yan, panay ang bully at pambabastos ninyo sa Pangulo namin. Yung ayuda na pinamimigay ng Pangulong Bongbong Marcos, kayo mismo ang nauuna, nakapila sa mga payout. Kaya nga di ba? Biruin nyo yun mga kababayan. Kahit yung programa ng Pangulo na yun sa bigas na 20 pesos, nakalimutan ko yung pinakatawag dun. Na merong mga mura, mga gulay,
bigas, mga kababayan. Nangunguna pa yan sila. Tapos dadayo pa yan. Dadayo pa yan. Kapag wala doon sa lugar namin, pupunta yan sa ibang lugar. Doon mamimili yan. Biruin nyo yun. Tapos wala daw pakinabang ang gobyerno. Samantalang doon sila nakikinabang. Doon sila umaasa. Di ba? Oh. Grabe na rin yung mga nangyayari ngayon, no? Ay, hindi pala na-aprubahan mga ka-Gpnatics yung bail nitong si Jinggoy at si Marcoleta. Wow, Kadiwa, salamat, pinaalala nyo. Ma'am Nel